19 pieces. Ating po ngayong i-document kung magkano bang abutin itong 19 pieces na crab natin. So ang ating pong nadala is yes, good morning! Dahil na po ngayon update ay mag-harvest tayo sa ating pong mga limang mangs. Sa ating pong galon. Ayan. Ayan o. Natapang, namatapang to. Good morning! Yehey! Haha! Yehey! Liit! King Crabber! AOS 7! Haha! Tapos na! Tapos na! Nasa 800 grams. Come on, inom ka na. Tapang. Next week, may ha-harvestin din tayo dito. Ayan. Oh. Harvestin next week. Dami. Hanggang dito yan. Meron din tayo. Loaded tayo yun. Yehey! Wow! Gamitan natin lang pa. Malaki. Hirap sa kamay. Tagal. Woohoo! Isang kilo! Haha! Wow! Woohoo! Laki! Aray! Hey! OS! Laki! Yehey! Okay! Woo! Ayan na naman! Nag-1 kilo! Kaya nga po, subukan nyo ang aming mga similya para ho kayo makalimango ganito! Hahay! 1 kilo mahigit! Yes! Hihi! Talian na ulit! Grabe na yan! 19 pieces. Ating po ngayong i-document kung magkano bang abutin itong 19 pieces na crab natin. So, napakalaki, napakaganda ang similya namin. Mag-order na ho kayo sa similya namin. Ayan, so bigyan ko kayo ng may konting clue about sa sizing ng crab ngayon. So, ito po ay 19 pieces. Nakita ko po sa inyo ano po yung mga depekto ng crab na hindi makarating sa export. Explain ko po sa inyo para ho kaya meron din kunting kalaman regarding din po sa mga crab sizing. Sizing po tayo. Ito po ay king crab o bulik. Ito po ay nasa 600 grams. Ang tawag po nito US. Pag ito ay super taba, ang kilo niya ngayon is 1,200. Bumaba kasi malaki yung tubig. Pag may volume na alimango, baba kunti yung presyo ng aming mga buyers dito. Nasa 1,2 po ang presyo nito. Ito naman po ay nasa 1 kilo. M1 ang tawag nito. Ito, pag walang damage, okay po siya. Pantay ang kanyang mga sipit. Okay, wala po siyang damage. Super taba po siya, kalawangin po siya. Ito po ay pang-export. Ang kilo ng M1 ngayon ay nasa 1,350 yung lalaki. So ito po ay nakakahalaga na po ng 1 kilo, nasa 1,350 po itong isa.
Kaya yung iba nagsasabi, napakamahal naman, grabe namang alimango na yan. Hindi nyo kasi alam kung ano po yung bully, kung ano ba ho talaga yung mga export na alimango. So, para sa hindi nakakaalam na nagbabas dyan, ano ba yan? Napakamahal ng alimango. Napakamahal talaga alimango dito. Ito po ay M1, 1,300 per kilo ngayon. Next. Ito po ay OS pa rin, pero meron problema tayo dito. Anong problema nito? Para hindi mapasok sa tawag nito sa quality ng export. Maliit ang sipit. Ang tawag po nito ay polio. Okay, so ano bang presyo nito ngayon? So pag polio, hindi pantay yung sipit, maliit, aray, mataba, hindi po siya magiging 1,200 per kilo. Ang bagsak po niya doon sa OSR nila ilagay. So ang kilo niyan sa OSR, iba-iba yung buyer. Meron pong tag 800 pesos per kilo, meron din pong tag 500, meron din pong tag 600 per kilo. Iba-iba po sila. So ito po ay OSR. Ayan, pag ang alimango mo ganyan, sabi mo, ba't ganun? Baka tinalo ako, tinira ako sa pag-sizing. No, meron pong problema. Ang sipit po ay maliit, hindi po pasok sa sport quality. Ito, M1 pa rin, walang problema. Mahigit na po ito 1 kilo. So palagi natin 1.1. So, nako, nasa 1.5 na po ito, isa lang piraso. Ito naman po ay nasa M8, 800 grams. Di po siya umabot ng kilo or nasa 900 grams to M9. Meron pong nagsizing na may M8, may M9. Iba-iba po sila. So, ang presyo nito ngayon, medyo bababa tayo. Nasa 1,000 po yung nasa M8 o M9. Okay. Nasa 1,000 per kilo po siya. O, ito, babae, OS pa rin. Pantay ang kanyang mga sipit, no problem. Pero there is a problem sa kanyang sipit. Meron po siyang damage, may butas po siya dito. Ayan. Ay, hindi kikita ba? Kita dyan, boy? Oh, kita. Ayun, yung butas niya, pag may butas, ala po yan, bagsak na po yan sa presyo, OSR. Kaya ingatan po yung alimango pag harvest, dapat wala pong mga damage. Okay, tinuturo agad nila yan. Bagsak niyan, OSR naman. Instead 1,200 per kilo, magiging 800 na lang. 400 yung... Ito naman tayo sa 1 act. Natanggal ang sipit kagabi. Dahil po doon sa marami kasi. So, nagkagata, nawala. So, sayang. So, magkano bang kilo sa 1 act ngayon? Na babae, na mataba, nga OS. Nasa lang po siya, 500 per kilo. Bagsak po siya. So, sayang. Instead tag 1,2, nagiging 500 per kilo na lang. Yan po ang 1 act na babae. Ito po ay M1 din, pero ang problema, maliit ang kanyang sipet sa kabila. Dito po ay malaki. So, polio ang tawag dito. Ang bagsak naman nito, ang presyo naman ito ay babagsak din po siya. Magiging class B po siya. So, ang class B natin sa M1 ngayon nasa 850 lang ang kanya pong tawag nito, presyo. So, meron pa siyang damage din, oh. Pag may mga damage po yan, babagsak nila ho yan. Di po pasok sa quality. Okay, sayang, oh. Ito naman, oh, sayang. May damage na naman. O, isa naman bagsak nito. Ayan, may damage po siya dito konti. Kita? Hindi makita. Hindi ko maklaro. Okay, guys. May damage, oh. May kagat. Eh, bagsak talagang kilo yan. Nagiging 800 na lang ang kilo. M8 pa rin. Okay, nasa 800 grams o 900 grams. Nasa 1,000 ang kilo. Ito, another polio. Nasa 700 grams. Another polio, oh. Hindi din to siya papasok sa good size na tag 1,000 ang kilo. Kasi maliit po ang kanyang isang sipit. Ayan. At saka ano siya, baliktad yung sipit. Dapat itong malaki niya dito, right side. Eh nagiging left side. So yan pong bantayan natin. Pag nasa left side po yung ating pong mga sipit na malaki o kalawiti siya, hindi po yan papasok sa export quality. Yan po sa kanila. So bagsak po siya sa lokal. So magkano ang presyo nito ngayon? Eh class B na M8 nasa 650 ang bagsak po ang presyo niya. Instead 1,000. Ito naman, babae, good. Magandang sipit, mataba.
But may problem, may sira ho dito. May kagat. So bagsak naman siya ng OSR. Ayan, bagsak ng presyo. Magkano ang presyo sa hindi damage is 1.2. Sa OSR maging 800 ang kilo. Sana. So far, tapos na ho natin. Tinuro ko po yung mga may defect na mga alimango about sa crab, about sa king crab. So ngayon, i-ano po natin to. Document po natin to. 19 pieces po ito. Magkano ba ho talagang abutin ng 19 pieces na to na may mga damage din at saka hindi talaga good size lahat. So malaki ang, good size, malaki sila pero meron po mga damage. So hindi pasok sa export quality. So i-document po natin to. Mamaya dalhin namin to sa buyer. Tingnan natin kung magkano abutin sa 19 pieces na mga alimango nating malalaki. So, just watch out. Okay, so si Manay Gerdads, yan po yung aming guwapo, matangkad, isip yung katawan na buyer. Okay, so nag-documentary po tayo. 19 pieces na alimango. Kung magkano talagang abutin ito. Sana hindi tayo tatamaan sa pag-sizing. Na Brad? At saka yung price natin may plus piso. Yung sabi ko sa inyo na M1B kasi may damage na siya. Ayan, oh. Ayan. Nakagatan. Ito po. Ayan. Alam niyo na kanina sa video ko. So, tamama din si Alimango King kahit paano. 19 pieces na alimango, meron po tayong mga not good. Pito po yung hindi good size natin. So, 5 yung OSR natin at 2 po yung class B natin na 8. So, baba yung presyo. So, sa 19 pesos natin ngayon binenta. So, ang ating pong nadala is 12,035 pesos ang halaga sa 12 pieces, sa 19 pieces natin na binenta alimango. So, ang pag-alaga ng incrab ay napakaganda sa malaki yung alimango mo. At mataas din ang presyo. So, yan po. Document natin ha. Klaro ba? Okay, 12,35 pesos sa 19 pieces. Divide natin 51 round off sa isang piraso. So sa 19 piraso po, dinivide po natin yung 12,035. Ang halaga po sa bawat isa, round off ay 633 pesos only. So once again, dito po si Alimango King na nagsasabi, ang buhay po natin galing sa Panginoon, paglagaan natin mahalin at magkaroon tayong relationship sa Kanya. See you in my next video. God bless. Bye-bye.